Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, pagkatapos nga pong bumaliktad ni Saldico at ang isa sa mga statement niya doon, inutusan daw siya ni Bongbong Marcos na mag-insert doon sa BICAM. Ngayon, tinatablayan ng Malacanang at sinasabi nila, bakit kailangan pa ang dumaan muna sa BICAM kung magnanakaw daw si Bongbong Marcos? Pwede naman daw doon sa NEP. So ito, panoorin po ninyo itong naging statement ni Manang Claire Castro tungkol dun sa statement ni Saldico. At ito rin po yung paliwanag kung bakit pinili ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez na idaan sa BICAM yung pagnanakaw kesa doon sa NEP. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi. So yun, sabi nga ni Manang Claire Castro, kung magnanakaw naman si Bongbong Marcos, bakit kailangan pang iutos? Diba? Siyempre, sabi nga hari, kailangan yung hari yung gagawa. Siyempre, yung utos ng hari dun sa kanyang mga kawal. So dun medyo may sablay dun sa statement ni Manang Claire Castro. Pangalawa, sabi niya, kung magnanakaw nga naman si Bongbong Marcos, bakit kailangan pa sa BICAM? Pwede naman daw doon sa NEP. Kung isipin mo, may punto, di ba? Pwede namang right away magnakaw kagad si Bongbong Marcos. Pero naisip ni Bongbong Marcos, delikado kung doon nila sa NEP kukunin kasi medyo open to the public. Kaya ito yung dahilan kung bakit doon dinaan sa BICAM yung pagnanakaw. So ito panoorin po niyo itong paliwanag ni Banat Bay tungkol doon sa sa bakit sa NEP. Bakit sa BICAM pinadaan yung insertion at hindi sa NEP. Kasi sinasabi nila, kung gusto daw magnakaw ni Marcos o gusto mag-insert ni Marcos, dapat doon pa lang sa NEP. Yung, tandaan ninyo, executive, DBM, pinuno, presidente, gagawa at susulat, NEP ang tawag dyan. Gagawa siya ng budget. Ipapasa niya sa Kongreso, Senate, and the House. Pag-uusapan, de-deliberate, kaya nga pumupunta doon yung mga sekretary. Diba? Magdadagdag bawas, aayusin. Wala masama dyan. Ang masama, eto na. Pagkatapos pag-usapan, darating sa BICAM, doon na lang mag-uusap, tapos doon sa small committee. Yun nga yung paulit-ulit na kinakaasar ni VP Sara Duterte noon. Bakit pa ako pupunta dyan sa putang inang pagdinig na yan o deliberation, budget deliberation ng aking ahensya, nung dating sekretary pa siya ng DepEd, kung dalawa lang naman ang nagdidikta ng budget ng gobyerno. Sino? Si Romualdez and si Saldico. Ano yun? Doon sa small committee. Kasi doon sa small committee, wala nang may hawak nung kung hindi sila. Wala nang makakakita nun. Hindi yun pampubliko. Pagkatapos nun, tsaka babalik sa NEP. Babalik. Diba? Yan yung sinasabi rin ni Congressman Toby Chango. Diba, nung naalala nyo, nung nagsagawa ng hearing yung Kongreso tungkol nga dyan sa flood control project, tinatanong ni Congressman Toby Chango, sino-sino yung mga miyembro ng small committee. Hindi nga nila masagot kung sino-sino yung mga yon, pero ang sigurado kung sino yung mga ulo ng small committee na yon, si Saldico. At sino po ba yung boss ni Saldico? Si Martin Romualdez. Kaya itong dalawa nadidiin. Pero kung tutuusin, lahat ng miyembro na nandun sa small committee, damay dito sa issue ng flood control, yung sa mga insertion na yan. Kasi sila yung nagmanipula ng budget.
kaya nakakuha, nakanakaw yung mga galamay ni Bongbong Marcos at naging garapalan kasi nga walang nakakaalam kung sino. Hanggang ngayon hindi matukoy kung sino-sino yung miyembro ng small committee ng House of Representatives. Babalik sa executive, pipirman ngayon ng presidente. Diba? Ganun ang siste. Eto, papakita ko lang sa inyo ha. Maganda itong pinost ni Boss Dada eh. Napakaganda nito. If a president were to push for a large budget insertion, why do it in the BICAM and not in the NEP? Number 1, ang NEP is fully public. Malalaman ng taong bayan na may ininsert si Marcos na 100 billion. Sa BICAM, walang makakaalam kung hindi sila. Hindi pa nga doon sa BICAM, pati pa doon sa small committee sinasabi nila eh. Ibig sabihin, number 1, the NEP o National Expenditure Program is published, pinapalabas sa publiko, given to the media. Di makikita ngayon na media, bakit may insertion si Marcos dito na 100 billion? Analyzed by COA, mga think tanks, yung mga political commentator, economists, civil society, and the entire Congress, including the opposition. So, ibig sabihin, kung diyan si Marcos naglagay ng 100 billion, kita yan ng publiko, kita yan ng media, kita yan ng opposition, kita yan ng kung sino-sino man. Sabi nga, anything placed in NEP is visible from day one and be questioned for months. Remember, kung simula, NEP, sinulat na ni Marcos 100 billion. Ipapasa niya sa Senate yan and sa House. I-deliberate. Makikita ngayon ng mga oposisyon na senador, mga oposisyon na congressman, bakit may 100 billion dito? O diyari si Marcos, tama, mali. The BICAM, on the other hand, is behind closed doors. Last only a few days. Kasi doon sa isa, matagal. Mabubusisi talaga. Dito, mabilisan lang. Fast food lang ika nga. Involves only a handful of people, produce a final document with no line-by-line transparency. Ibig sabihin, basta in-insert lang, hindi na ngayon malalaman na si Marcos ang nag-insert. Nakita ninyo? Insertion in the BICAM is harder for public to see. Yon. Hindi pa na nagtatapos. Number 2. BICAM avoids long hearing and public debate. Wala nang debate dyan kasi tapos na. Kasi yung sa pagsanip, de-deliberate pa yan. Tatanungin yung Office of the President, bakit may 100 billion dito? Dito, wala na yan. If something is placed in the NEP, each agency is questioned, legislators can grill DBM, media covers it, opposition can challenge it, expert can flag it. If placed in BICAM, no plenary hearings, no televised questioning, fewer people can object, less resistance, faster approval. Gago! Nakikita ninyo? Ngayon, kayong mga ulul na nagsasabing, bakit hindi muna, kung talagang gusto mag-insert ni Marcos, ba't hindi niya in-insert sa NEP? Ayan na sagot. Huwag kayo maging tanga o tanga-tangahan. Sabi nga, BICAM changes are shared responsibility. If something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Ibig sabihin, pag nasa NEP, kasi doon nagsimula yun sa NEP, sa executive. Ibig sabihin, obvious. Presidente naglagay niyan. If something appears in the BICAM, ang pumirma niyan yung House. Ang pumirma niyan, Senate. At yung DBM, umagri lang. So, wala silang direct pananagutan. Yung DBM, under executive yun. Under kay Marcos yun.
So wala silang pananagutan. Pwede nilang magturo. Hindi, pinirmahan ng House. Hindi, pinirmahan ng Senate. O, di ba? Gaguhan. Di ba? Ganyan ngayon yung ginagawa ngayon ng Malacanang ni Manang Claire. Hugas kamay kasi nga walang direct walang may kukonek na diretsa kay Bongbong Marcos. Dahil yung sinabi ni Saldico, laway lang. Di ba? Pwedeng itanggi. Walang paper trail, walang ebidensya. Pero yun ang nakakatakot ngayon dito sa ni Bongbong Marcos. Hindi niya alam kung merong ilalabas si Saldico na ebidensya na magpapatunay dun sa kanyang statement. Paano kung may mailabas si Saldico? So mas lalong malalaglag dito si Bongbong Marcos. Pangalawa, naalala nyo yung kay Montiveros, di ba? Walang naman nakakaalam na meron palang mga insertion ang mga senador. Kung hindi pa nilabas ni Ping Lacson, doon nga nagkamali si Ping Lacson kaya nagkaroon ng, alam nyo, nagkaroon ng parang mini-kudit ang mangyayari sana. Kaya siya biglang nag-resign bilang Blue Ribbon Committee Chairman, di ba? Dahil nga masyado siyang madada, nalaglag yung mga kakampi niya. So, nabulaga nung sinabi ni Katunying na si Rizon Tiberos pala may insertion. No, di ba? Kung hindi yun lumabas sa bunganga ni Ping Lacson, may makakaalam ba na mayroong insertion? Doon kaya yun ang ginawa ni Bongbong Marcos. Nag-utos siya kay Saldico na magpasok ng insertion na 100 billion. So, may nakaalam ba? Wala. Until lang na sinabi ngayon ni Saldico na nag-insert si Bongbong Marcos ng 100 billion through BICAM. Kaya ginamit yung BICAM, hindi yung NEP. Gaguhan? Responsibility becomes collective, not individual. Meaning, talagang pag nagbulilyaso, tulad nito, tinuturo lang nila ngayon si Saldico. BICAM is traditionally used for last-minute adjustment. For decades, across many administrations, the BICAM is where realignment, addition, deletion, at political negotiation take place. It's widely known as place where the final deals happen. Nandiyan na yung alam mo na. Pre, paano sa atin dyan? Siguro din mo meron tayo dyan, ha? If someone wants a big addition, BICAM is the most practical. Oh. Wala pa dito yung small committee, ha? Remember. Kaya nga galit na galit yung iba dyan. Kasi after sa BICAM, meron pang nag-exist na small committee. Mas maliit pa dun sa BICAM. At doon, nagkaroon ng magic. In NEP, DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Oh. Any project in NEP must have documentation, feasibility studies, agency request, program na rational. Sa BICAM, additions do not require same paperwork. Wala na. Para bagang So, yun ang dahilan kung bakit sa BICAM. Kumbaga, kung magnanakaw ka na rin lang, huwag ka na mag-iwan ng bakas ng ebidensya. Diba? Ngayon, mas madali na ngayon magsabi kay Bongbong Marcos, wala akong inutos na ganyan. Mabilis mag-deny. Kasi nga, nasa BICAM. Sikreto ang nangyari, walang nakakaalam. So, yan ang aantayin natin ngayon kung makakapaglabas si Saldico ng isang ebidensya na magpapatunay sa sinasabi niya, inutusan siya ni Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion doon sa BICAM. So, yan ang abangan natin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.